boss kong crush, isang pagpapanggap, isang babaeng hindi madaling paibig, at isang pag-ibig na nagsimula sa isang donut, isang janitor na tahimik, awkward, at araw-araw may dalang donut. Akala niya, mabait, pero janitor lang siguro. Mali siya. CEO pala ito. At nagpapanggap lang, para lang mapalapit sa kanya. Si Lance isang CEO na nagtatago sa simpleng polo at mop, sinusubukang alamin kung pwedeng magmahal nang hindi kailangang ipakita ang title o bank account. Si Elle isang creative lead na marunong sumulat ng script para sa AI, pero hirap sumulat ng happy ending para sa sarili. Sa pagitan nila, mga plushie na awkward, isang app na tinatawag na Heartline, mga sikreto, mga biro, at mga tanong na mas totoo pa sa mga meeting notes nila. Kung malalaman mo ang totoo, maniniwala ka pa rin ba sa nararamdaman niya? Kung hindi siya nagpanggap, makikilala mo pa ba siya? At kung totoong nagmamahal ka, kailangan mo pa bang magkunwari? Isang kwento ng kilig, katotohanan, at pagmamahalan na hindi perpekto, pero sapat. Hindi sobra ang asukal, pero siguradong tatama sa puso mo. At oo, may donut tuwing umaga. Hindi siya masama, hindi rin siya pangit, maayos siyang kausap, may trabaho, may kotse, may insurance. Pero bakit parang wala akong nararamdaman tuwing kasama ko siya? Parang ang safe-safe niya masyado. As in, safe to the point na, nakaka-boring. Yan ang eksaktong thought ni Elle habang naglalakad sa parking lot ng kanilang opisina, hawak ang iced coffee na halos wala ng yelo. Nakatanggap siya ng isa na namang sweet message mula kay Lance, ang lalaking hindi niya masyadong gusto pero hindi rin niya kayang bastyusin. Elle, sana okay ka lang today. If you need anything, I'm just one chat away. Napairap siya. Chat away ka dyan, bulong niya sa sarili. Hindi siya bitter. Hindi rin siya pa-hard to get. In fact, naniniwala siya sa love. Yung legit na love na hindi dahil sa pera, hitsura, o status. Gusto lang talaga niya ng kilig. At si Lance, kahit pa CEO ng isang sikat na gaming company, ay walang kakilig-kilig para sa kanya. Mas nakaka-excite pa ang discounted items sa Shopee kaysa sa convo nila. Pagdating niya sa kotse, nandoon na si Trixie, ang kanyang kaibigan na laging updated sa love life niya kahit wala naman talagang ganap. Hoy, bati ni Trixie, sabay kuha ng phone ni Elle at binasa ang chat ni Lance. Aba, sweet na naman si Mr. Plain Yogurt. Di mo pa rin sinasagot? Kasi nga wala akong maramdaman. Trix, kung ikaw yung kakain ng ice cream tapos nalaman mong lasang yelo lang, kakainin mo pa ba? Depende. Libre ba? Sabay tawa nito. Alam mo, ikaw ang problema. Gusto mo may fireworks agad. Paano kung slow burn yan? No, gusto ko yung pagtingin ko pa lang sa kanya, parang may background music na. Yung tipong this is it. The one. Ganun. Ang taas ng standards mo, bae. Mamaya niyan, mamatay kang single. Mas okay na yun kaysa mabuhay sa relasyon na walang lasa. Sa kabilang dako ng Makati, isang lalaki ang tahimik na nagtatype sa kanyang mechanical keyboard habang nakasabit ang headset na may cat ears. Hindi siya mukhang CEO. Hindi rin siya mukhang corporate boy. Sa totoo lang, mukha siyang streamer na may pagka-sad boy vibes. Naka-oversized hoodie, nakayuko, at seryosong pinaplano ang kanyang bagong secret mission. Siya si Lance Santiago, ang tinanggihan ng 3 beses ni Elle. At ngayon, hindi na siya magpapakatanga. Gagamitin niya ang kanyang ultimate weapon, disguise. Gagawa siya ng bagong account sa Valorfront, ang online shooting game na kinababaliwan ng mga Pinoy. Papasok siya bilang noob player, walang pangalan, walang porma, walang yabang. Pero may goal, ang makilala ulit si Elle, this time hindi bilang si Mr. Safe, kundi bilang Zoe Shadowo, ang misteryosong streamer na mahilig magbiro, magpatawa, at magpakilig in-game. Binuksan niya ang OBS, tinest ang mic, at nilaunch ang game. Let's go! Time to add a little salt sa buhay ko. Samantala,
Si Elle ay nasa bahay na, suot ang panglaro niyang oversized na t-shirt at naka-ponytail habang hinihintay mag-load ang game. Mid-Queen Phi, iyon ang username niya, at kilala siya sa pagiging competitive at outspoken sa Valor front. Hindi siya yung babaeng nagpapakyut. She's the type who headshots first before she trusts. Bigla siyang nakatanggap ng request, Zoe Shadow has added you as a friend. Napakunot ang noo niya. Sinong weirdo to? Pangalan palang cringe na. Pero tinanggap niya rin. Curiosity killed the cat. Ika nga. Hindi pa man sila nagkakausap, nagsimula na agad ang laro. Hi teammate, good luck, sabi ng bagong player sa mic. Ang boses, malalim pero may ngiti. Yung tipong hindi mo alam kung seryoso siya o trip-trip lang. Good luck din, sagot niya, maikli. Sa unang round pa lang, napansin na agad niya na magaling si Shadow. Hindi lang basta shooter, marunong mag-cover, magbantay, at pinaka-importante, marunong tumawa kahit sablay ang ibang player. Sorry, tinamaan kita ng granada, tawa ni Shadow. Okay lang. At least hindi to real life, sagot niya. Kundi dead na ako sayo. Saglit siyang natawa. Okay, may sense of humor, bulong niya. Hindi niya alam kung bakit pero para bang, interesting tong player na to. Kahit papaano, napangiti siya sa mga banat nito. Ilang laro pa, at ilang chat exchanges, nagsimula na rin siyang mag-reply ng mahaba. Grabe, first time ko natawa sa in-game chat. Achievement unlocked, sagot ni Shadow. Sa kabilang banda ng screen, si Lance ay napangiti rin. Mission initiated. Pagkatapos ng laro, nakatanggap siya ng message. Thanks for the game, Mid-Queen. Donut for you next time. Favorite mo yun diba? Napatigil si Elle. Ha? Paano niya nalaman yun? Tinignan niya ang profile ng player. Walang profile pic, walang info. Pero bakit parang kilala siya nito? Kinabukasan, may nakapatong na donut sa mesa niya sa opisina. Walang note, walang pangalan. Pero paborito niyang flavor. Tumitig siya dito ng matagal. At ang tanging naisip niya, may stalker ba ako? O admirer? Hindi siya nag-react. Tahimik niyang kinain ang donut habang nagpapatuloy sa trabaho. Pero sa loob-loob niya, may kilig na unti-unting lumalalim. Samantala, sa penthouse office ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya, tahimik na nagmo-monitor ng mga server logs ang CEO na naka-hoodie. Step 1 complete, bulong niya sa sarili. Time for step 2, patunayan sa kanya na hindi ako plain rice, kundi may ulam, may sausawan, at may pa-dessert pa. Alas 9 ng umaga, umaambon. Walang masyadong tao sa lobby ng Orion Tech Building. Si Elle, hawak ang payong na may nakasulat na, "Don't talk to me before coffee," ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng vending machine, nag-iisip kung white choco ba o matcha latte ang kukunin niya. Hindi pa siya tulog. Ay, mali, hindi pa siya gising. Iba yung tulog sa gising, at sa mga panahong to, ang tanging nagpapakilos lang sa kanya ay caffeine at chismis. Habang pinipindot niya ang selection button, may dumaan sa likod niya. Isang lalaki, matangkad, may dalang mop, may hoodie, at kahit janitor uniform ang suot, parang may presence. Parang hindi siya basta-basta. Napalingon si Elle. Nakasalubong niya ang mata ng lalaki. Ngumiti ito, yung tipong hindi mo alam kung may alam siya tungkol sa'yo o sadyang friendly lang. Good morning, ma'am. Bati nito. Good morning, tipid na sagot niya. Hindi siya snob, pero wala siya sa mood makipag-usap sa kahit sinong lalaking mukhang may abs. Pag-akyat niya sa third floor, napansin agad niya ang donut sa ibabaw ng mesa niya. Parehong brand, parehong flavor, parehong packaging nung una. Walang note, walang pangalan, walang clue. Napailing siya. Stalker na ba to o seryoso lang magpatawa ang universe? Sa kabilang cubicle, sumilip si Trixie. Oy, pangatlong donut mo na yan this week ha. Secret admirer reveal na to for sure. Ano to, Valentine's season. Wala tayo sa K-drama, Trix.
Edi sa G-drama. G na G ang sender o, sabay turo sa donut. Hindi na siya sumagot. Kinuha niya ang donut at kinagat. Tanjina, masarap. Tumingin siya sa paligid. Walang suspicious looking guy. Walang poging intern. Lahat busy sa pag-a-adjust ng Excel spreadsheet nila para magmukhang productive. Pero bago siya bumalik sa trabaho, may tumunog sa headset niya. Message galing kay Zoe Shadowo. Good game kagabi. Nag-enjoy ako. Favorite mo pa rin ba yung choco butternut? Napaatras siya sa upuan niya. Ano ba to, multo? Napasulyap siya sa janitor na naglilinis ng hallway. Napatingin din ito sa kanya. Ngumiti ulit. Okay ka lang ma'am, tanong nito. Ha? Oo, okay lang. Medyo, ewan. Gutom siguro. Tumango lang ito. Kung gusto mo, may masarap na kape sa pantry sa 5th floor. Nagulat siya. Bakit mo alam gusto ko ng kape? Hindi ko po alam. Hula lang, sabay kindat ng lalaking janitor. Napakunot ang noo niya. Weird. Habang nagtatype si Elle ng report tungkol sa performance metrics ng isang campaign, hindi niya maiwasang tumingin paminsan-minsan sa message ni Shadow. Favorite mo pa rin ba ang choco butternut? Gusto niyang tanungin, paano mo alam? Pero sa halip, ang sinagot niya lang ay, wala ka bang ibang flavor? Mabilis ang reply. Meron. Pero yan kasi yung unang binili ko para sa crush ko. Noon pa. Natigilan siya. May kung anong kilig na pumasok sa batok niya pababa sa batok ng puso niya. Hindi siya showy, pero ramdam niya ang init sa pisngi niya. Sinagot na lang niya ng corny. Sagot ni Shadow, mas corny yung hindi umaamin. Hindi na siya nag-reply. Sa kabilang banda ng opisina, sa utility quarters ng basement floor, tahimik na nagtatype si Lance sa kanyang backup laptop. Nakalogin siya bilang Shadow. Naka-headset. At habang tinitingnan niya ang maikling convo nila ni Elle, hindi niya maiwasang ngumiti. Progress is progress, bulong niya. Bigla siyang tinapak ni Mang Rudy, janitor din. Nick, break muna tayo. Kape. Nick pangalan niya sa Disguised World. Nick ang tawag sa kanya ng lahat dito sa building. Isang simpleng janitor na tahimik, mabait, hindi nagtatanong, hindi rin nagme-memo. Isa lang siyang normal na tao, na may sikreto. Sumama siya kay Mang Rudy paakyat. At habang papasok sila sa pantry, hindi niya inakalang makakasalubong niya si Elle. Si Elle na may hawak pa ring donut. At nagkakape, na hindi nag-ayos ng buhok. Pero napakaganda pa rin. Literal na napahinto siya. Napatingin ito sa kanya. Oh, ikaw na naman. Ikaw ba talaga yung nagre-recommend ng kape dito? Oo, medyo addict kasi ako sa caffeine. Para hindi ako antukin habang naglilinis. Interesting, sagot niya. Janitor na coffee enthusiast. At minsan, streamer din. Napakunot noo si Elle. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, masarap din yung kape sa left side ng machine. Saglit na katahimikan. Tapos may ulong sa loob ng utak ni Elle. Nick, Zoe Shadowo, janitor na mahilig sa donut, streamer. Kumabog ang dibdib niya. Pero mabilis niyang kinagat ang donut para hindi siya makapagsalita pa. Sa hallway pabalik ng office, hindi mapakali si Elle. Parang nabuo sa utak niya ang isang theory. At kung totoo man ang iniisip niya, may posibilidad na, si Nick, ang janitor, ay si Shadow. At kung si Shadow nga siya, ibig sabihin, si Lance. Pero imposibleng si Lance. Mayaman yun. Hindi magpapanggap na janitor yun. Diba? Nasa opisina si Elle pero wala sa focus. Sa halip na tapusin ang report tungkol sa Q2 client retention, abala ang utak niya sa project, tuklasin kung si Nick ba si Shadow. Hindi niya rin alam kung bakit apektado siya. Hindi naman niya crush si Nick. Hindi rin siya naniniwala sa Destiny. Pero kung si Nick talaga ang streamer na nagpapadala ng donut sa kanya, ibang usapan na yun. Mahirap nang hindi kumilos. Baka maunahan siya ni Trixie, o mas malala, ni receptionist girl na mahilig mag-selfie sa CR. Gumawa si Elle ng checklist. Hindi literal,
mental lang. Una, parehong boses. Si Nick at si Shadow may malalim na boses na parang hinagod ng mantikilya. Parang pang-ad ng coffee brand. Pangalawa, parehong vibe. Tahimik, pero witty. Minsan parang wala lang, pero biglang magpapasabog ng banat na tipong pang Twitter viral. Pangatlo, donut. Paulit-ulit na donut. Laging tamang flavor. Walang palya. Ang catch. Janitor si Nick, CEO si Lance. Paano magiging si Nick si Shadow, kung si Shadow si Lance, at si Lance ay, teka lang, nalito na siya. Pero sige lang. Ang importante, mag-imbestiga. Pagkatapos ng lunch, sinadyang bumaba si Elle sa pantry kung saan madalas daw mag-break si Nick. Pagpasok niya, ayun nga siya. Nakaupo sa dulo, tahimik, may hawak na book na walang cover. Anong klaseng hipster? Lumapit siya na parang wala lang. Oy, casual niyang bati. Tumingala si Nick, medyo gulat. Ma'am Elle, good afternoon po. Elle na lang. Hindi naman ako teacher. Okay. Elle. Medyo ngiti. Medyo awkward. Medyo may electricity na konti. Char. Anong binabasa mo? Tanong niya habang nagbubuhos ng 3 in -1 sa baso. Guide sa game. May tournament kasi yung pinsan ko. Tinutulungan ko siya minsan. Game. Aha, score na naman. Anong game? Tanong niya pakol. Valor Front. Boom. Confirmed. Hindi pa. Pero umuusbong. Laro ka ba? Tanong ni Nick. Minsan. May kilala akong streamer na nag-invite sa akin magduo. Ayos yan. May mga streamer na magagaling magturo. Oo nga, mabait din. Medyo corny nga lang. Pero, charming. Napatingin si Nick. Napakamot sa batok. Corny, ha? Bulong nito. Narinig ko yan, sabay sulyap ni Elle. Kung di mo siya kilala personally, papatulan mo ba? Tanong bigla ni Nick. Sagot ni Elle, depende. Kung totoo lahat ng sinasabi niya. Kung hindi siya poser. Kung hindi siya, nagpapanggap. Nakatingin siya diretso sa mata ni Nick habang sinasabi yun. Si Nick naman, umubo ng kaunti. Wala naman sigurong taong nagpapanggap sa panahon ngayon. Lalo na kung gusto talaga nila yung tao. Talaga lang ha. Oo, kasi kung seryoso ka, hindi mo na kailangang magkunwari para mapansin. O baka kailangan. Depende sa status nyo sa buhay. Silence. As in, literal na katahimikan. Seryosong moment, bigla. Gusto mo ng donut? Tanong ni Nick, biglang palate topic. Napakagatlabi si Elle. Depende. Same flavor. Oo, galing sa dati mong paboritong tindahan. Pinaila ko pa yan sa kabilang kanto. Tumango si Elle at tinanggap ang donut. Isang kagat. Isa pang point sa checklist. Kinagabihan, nag-online si Elle. Bago siya makapasok sa game, may chat na agad si Shadow. Nasa pantry ka kanina, di ba? Napapitlag siya. Paano mo nalaman? Reply niya. May kaibigan akong janitor. Nakita ka raw. Umiling si Elle. Lumalalim na ang conspiracy theory ko, bulong niya sa sarili. Sa kalagitnaan ng laro, tinanong niya si Shadow, nagsisinungaling ka ba? Sagot ni Shadow, sa laro o sa buhay? Sa tunay na pagkatao mo. Typang. Pero walang reply. Natapos ang game. Wala pa rin. Napakunot noo si Elle. Na-offend ba siya? O, napansin niyang tama na siya. Kinabukasan, may bagong donut sa mesa. Iba ang flavor. Iba ang box. Pero may note na this time, kung mali ang lasa, palitan natin bukas. Pero sana yung tiwala, wag muna. Hindi siya ngumiti. Hindi siya kinilig. Pero ramdam niya ang init sa loob ng dibdib niya. Hindi sa donut. Sa effort, sa thought, sa posibilidad. Bago matapos ang araw, nilapitan niya si Nick habang naglilinis ito sa hallway. Nick, yes. Ikaw ba si Shadow? Diretso. Walang paikot-ikot. Saglit na tumahimik si Nick. Tapos ngumiti. Hindi ako si Shadow. Pero gusto kong maging dahilan kung bakit ka napapangiti habang kachat mo siya. Biglang commercial break ang pakiramdam. Yung parang hinto ang mundo.
Yung tipong kung may background music, papatugtugin na yung, dahil sa'yo. Pero walang tugtog, walang halik, walang confession. Wala pa. Kasi si Elle, hindi pa sigurado kung ano ang nararamdaman niya. Pero isa lang ang alam niya, hindi siya galit. Hindi rin siya natatakot. At higit sa lahat, ayaw na niyang tapusin ang mystery na ito. Ang hirap pala kapag may gusto ka pero hindi mo alam kung totoo yung gusto mong malaman. Buong gabi hindi nakatulog si Elle. Nag-ikot-ikot lang siya sa kama, sinubukang magbasa, manood ng mukbang, at kahit ASMR ng paglagas ng dahon, walang epekto. Sa isip niya paulit-ulit ang tanong, si Nick ba talaga si Shadow? At kung oo, anong dahilan niya? Kinabukasan, kahit wala pa sa mood, pumasok siya sa opisina. Nakangiti si Trixie habang binibigyan siya ng kape. Ang fresh mo today, parang kinilig sa panaginip. Panaginip nga, kasama yung mop ni Nick. Oh, may name drop. So aminado ka ng may something. Wala, investigative lang to. Investigative daw, sabay sip ni Trixie ng kape, pero mali ang tasa, para pala kay Elle yun. Hoy, oops, pag-upo niya sa desk, may surprise na naman. Hindi na donut, hindi rin bulaklak, isang plushie ng fox, kulay orange, may maliit na post-it sa noo. Akala ko gusto mo ng ibang approach. Pero kung ayaw mo pa rin, ibalik mo na lang ako sa lost and found. Napangiti si Elle. Putik, bakit parang gusto na niyang hindi ibalik? Habang nagtatrabaho, biglang may nag-pop sa inbox niya. Meeting invite, subject line, panandali ang lihim, HR Department Emergency. Pinindot niya. Ang host, Nick Salvador. Teka, janitor ba to o bagong HR? Agad siyang tumayo. Pinuntahan niya ang maliit na conference room na nakalagay sa invite. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Nick. May hawak na whiteboard marker at nakaset up pa ang projector na parang magpre-present ng quarterly earnings report. Ano to? Tanong ni Elle, gulat na gulat. Workshop, sagot ni Nick. Workshop sa paano hindi pagtanggi sa mga hindi CEO na lalaki. Nick, okay, joke lang. Actually, gusto lang kitang kausapin. Private, hindi ko kasi alam kung paano makipag-usap sa'yo ng normal. Normal. Bakit? Abnormal ba ako? Hindi. Ikaw yung pinaka nakakabaliw sa lahat ng babaeng nakilala ko. Good luck na lang sa'yo. Elle, seryoso na ang tono niya. Alam kong napapansin mo ko. At hindi lang dahil sa donut o sa plushie. Gusto kong maging totoo sa'yo. Pero may takot pa rin sa dibdib ko. Napatingin si Elle. Takot saan? Takot na baka kapag sinabi ko na lahat, hindi mo na ako tingnan sa parehong paraan. Tumahimik si Elle. Nick, ang problema kasi, ang daming clue. Ang daming sagot pero walang umaamin. Gusto ko lang malaman, ikaw ba si Shadow? Saglit na katahimikan. Tapos lumapit si Nick sa projector, pinindot ang remote. Biglang lumabas sa screen ang screenshot ng in-game chat nila, kung wala kang donut ngayon, ako bahala bukas. Oh my God! Sabi ni Elle. Ako si Shadow, Elle. At ako rin si Nick. At, sa totoo lang, hindi rin talaga ako si Nick. Ano? Ako si Lance Santiago. Dahan-dahan niyang tinanggal ang ID na may nakalagay na, Nick Salvador Utility Staff, at pinakita ang tunay na ID niya. Lance Santiago, CEO, streamer, donut supplier. Parang nahulog ang mundo ni Elle. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, tatawa, o tatapan ng plushie. Lance, ba't ka nagpapanggap? Para makita ko kung paano ang mga tao kapag hindi sila tinatrato na parang boss sila. At, para makita ko rin kung paano mo ako titignan, kung wala akong pangalan, titulo, o kotse. Hindi agad nagsalita si Elle. Tapos bigla, punyeta ka, deserve ko yan. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil natakot ako, at umasa, na baka kahit janitor lang ako sa tingin mo, may chance pa rin akong mahalin mo. Gago ka pala Naka 4 na donut ka na, di ka pa rin umaamin. Gusto ko kasi ng dramatic reveal.
Biglang natahimik ang kwarto. Tinitigan ni Elle si Lance. Si Nick, si Shadow. Lahat ng persona nito, lahat siya. Isa lang pala. At sa lahat ng kalokohan niya, isa lang ang hindi mabura sa isip ni Elle. Ito lang ang lalaking nakapagpabaligtad ng mundo niya gamit lang ang isang donut at isang joke. Tahimik silang nagtitigan. Walang kumikibo. Tapos bigla, pwede ba kitang halikan? Tanong ni Lance, halos pabulong. Tanggina mo? Oo. At bago pa sila magsigawan ulit, nagtama ang labi nila. Walang music, walang slow motion. Pero ramdam mo ang electricity na parang brownout tapos biglang bumalik ang ilaw. Pagkatapos ng halik, tahimik si Elle. Tahimik din si Lance. Hindi dahil awkward, pero kasi pareho silang shocked sa sarili, sa isa't isa, sa bilis ng pangyayari. So, CEO ka talaga? Tanong ni Elle habang tinatapik ang sariling pisngi, para lang siguraduhin na hindi siya nananaginip. Yes. At sorry. Sorry na hindi ko agad sinabi. Pero seryoso ako sa lahat, donut man o emoji sa chat. So yung time na sinabihan kita na hindi ako nagpapaligaw sa janitor, ikaw yun. Tumango si Lance. Sakit nun, ha? Pero Carrie. At yung sinabi ko na gusto ko ng mayaman. Oo, yun din. Shit nga. Naglakad-lakad si Elle sa loob ng conference room. Parang tinamaan ng caffeine overdose ang buong pagkatao niya. Emosyonal, galit, kilig, nalilito. Gusto niyang sapakin si Lance, pero gusto rin niyang yakapin. Gusto niyang tumakbo palabas, pero gusto rin niyang manatili. You know what's annoying? Sabi ni Elle. Ano? Yung kahit naloko mo ako, kahit ilang beses mo akong ginago with all your aliases, ang pogi mo pa rin sa paningin ko. Wala na akong pake kung pogi ako sa paningin mo. Ang mahalaga, gusto mo rin ako. Who said I like you? Yung lips mo. Gago. Sabi mo oo, kanina diba? Emosyon lang yun. Don't assume. Umupo si Elle sa mesa, nakakunot ang noo. I need air. I need silence. I need carbs. Tumawa si Lance. Gusto mo ng pansit canton. Huwag kang matalino sa panahong ganito. Bigyan mo na lang ako ng space. Okay, I'll give you space. Pero please, wag mong i-block si Shadow. Block kita eh. Deserve ko rin yun. Kinabukasan, hindi pumasok agad si Elle. Half day lang siya. Nagpaalam kay Trixie na, may importanteng lakad, pero sa totoo lang, nagkulong lang siya sa kwarto, naka-hoodie, kumakain ng pancake na burnt ang gilid. Tanga ka talaga, Elle, sabi niya sa sarili habang pinapanood ang first stream nila ni Shadow. Doon niya na-realize na matagal nang obvious. Yung mga references, yung timing, yung jokes, lahat yun, galing kay Lance. Pero dahil masyado siyang nakafocus sa CEO equals boring, hindi niya nakita na si Lance pala ang pinaka nag-effort. Pagbalik niya sa opisina, nagulat siya. May memo. Orion Tech Internal Event Meet the CEO. With picture. At ang mukha ni Nick, Lance, Shadow ay nandoon, naka-coat and tie, ngiting pamatay. Parang walang kabahid-bahid ng mop. Tanggina. Ang lakas ng loob, bulong niya. Oy Elle, kilala mo na pala si Sir Lance, tanong ni Marga from HR. Matagal na pala siya dito, undercover. Oo nga eh, sagot ni Elle, pilit na kalmado. Undercover. Heartbreaker. Char, tili ng HR. Habang nasa pantry siya, lumapit si Lance. CEO mode on. Elle, pwede ba kitang makausap? Sure. Pero kung magso-sorry ka na naman, huwag na. Dami mo ng kota. Hindi lang sorry. Gusto kitang tanungin. Ano? Pwede ba kitang ligawan? Bilang CEO, wow. So may version ka na ring janitor, streamer, at ngayon CEO, may next version pa ako. Ano? Asawa. Natawa si Elle. As in, tawa na parang nawalan ng preno. Putek ka. Grabe ka. So, ano? Tanong ulit ni Lance. Tumigil si Elle sa pagtawa. Tumingin sa mata ng lalaking pinakamagulo pero pinakagusto niya. Ligawan mo muna ako ulit.
This time, walang disguise. Walang alias. Walang donut. Paano kung may plushie? Sige, plushie pwede. Deal. At doon nagsimula ang Phase 2 nanograms panliligaw ni Lance, bilang siya na mismo. Hindi na si Nick, hindi na si Shadow. Si Lance Santiago, CEO na literal nagmop ng sahig para mapansin ng babaeng ayaw sa lalaking boring. Pero bago pa man maging fairy tale ang lahat, may paparating. Isang taong may hawak ng past ni Lance. At handa siyang ibunyag ang isang lihim, na baka ikasira ng bagong binubuong mundo nila ni Elle. Isang linggo na ang lumipas mula nang umamin si Lance ng lahat. Officially, hindi pa sila. Pero unofficially, para na silang nagde-date. May pa-coffee si Lance tuwing umaga, hindi na donut, kasi healthy living daw si Elle. May mga lunch date silang, accidental, na laging nauuwi sa tawa at kwentuhan, at gabi-gabi pa ring naglalaro online, pero gamit na ni Lance ang tunay niyang boses, pangalan, at pagkatao. Wala na si Shadow. Wala na si Nick. CEO na lang. Pero may isa pang hindi nawala, ang chismis. Oy, si Elle raw ang bago ni Boss Lance. Grabe, ang bilis. Akala ko simple lang siya. E di siya na. Ang galing mang-akit ng CEO, gold digger vibes no. Si Elle, hindi man sinasabi, naririnig ang lahat. Sa pantry, sa banyo, sa elevator. Parang background noise na hindi mo ma-mute. Pero ang pinakamasakit, hindi niya alam kung paano i-defend ang sarili nang hindi mukhang guilty. Hindi naman siya nanghingi ng anything. Hindi niya rin sinadya. Pero bakit ganun? Bakit sa mata ng iba, automatic mali? Isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway, nadaanan niya ang 3 interns na biglang natahimik. Obvious na pinag-uusapan siya. Napatigil siya. Tumingin sa kanila. Hi, may tanong ba kayo? Wala po, ma'am. Elle, sure. Akala ko may kailangan kayo. O baka may gusto kayong i-chat sa GC para di halata. Nako, hindi po, promise. Good. Kasi kung may issue kayo, sabihan nyo na lang ako diretso. Huwag na yung para tayong high school. At umalis siyang nakataas ang noo, pero mabigat ang dibdib. Pagbalik niya sa desk, nandoon si Trixie. Naririnig ko yung bulungan. Kailangan mo ba ng alibay, lawyer, o blowtorch? Wala. Kailangan ko lang ng isang araw na walang tsismosa. Girl, di huso yan sa Makati. Napangiti si Elle kahit papaano. Pero mabilis ding nawala ang ngiti niya nang biglang nag-pop up ang isang mensahe mula sa unknown sender. Kilala mo ba talaga kung sino ang nilalandi mo? May kasamang picture. Si Lance. May kayakap. Babaeng morena, naka-black dress, naka-heels. Mukhang event photo. Hindi intimate, pero sapat para mabasag ang mood. Who the F*** CK? Binulong ni Elle. Tiningnan niya ang email address. Random lang. Wala ring signature. Pero sa subject line, from someone who knows his real story. Kinagabihan, hindi sumipot si Lance sa usual online gaming nila. Nag-chat lang, sorry, emergency sa board meeting. Bukas tayo mag-usap. Simple lang. Pero para kay Elle, hindi na yun simple. Hindi na yun sapat. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina ng maaga. Hindi pa 8 AM pero andan na siya. Hindi para magtrabaho, kundi para hanapin ang sagot. Pagkaakyat sa penthouse floor, sinalubong siya ng assistant ni Lance. Ma'am Elle, may meeting pa si Sir. Pero sabi niya, hintayin ka raw niya sa office after. Okay lang, sagot ni Elle. Maghihintay ako. Pero ayokong meeting. Gusto ko yung totoo. Mga ilang minuto pa, lumabas na si Lance. Nakangiti, pagod. Pero ngumiti pa rin. Hey, you came early. Yeah, I need answers early too. Pumasok sila sa office. Tahimik, malamig ang aircon. Mainit ang tensyon. May nag-email sa akin, panimula ni Elle. May pinadalang picture mo, with another girl. Napatingin si Lance. Hindi gulat, pero hindi rin alerto. Alam ko na siguro yan. Sino siya? Si Bianca, ex ko.
PR head ng dating partner company namin. We dated 3 years ago. And now, wala. She moved abroad. Last time we talked, may fiancé na siya. Pero baka siya rin ang nagpadala ng email. Tahimik si Elle. Bakit naman niya gagawin yun? Because I ghosted her. Boom. Literal. Tumama ang linya sa dibdib ni Elle. You what? I ghosted her. No explanation. No closure. I panicked. I wasn't ready. I know. Asshole move. You think I'm not proud of it. Pero natuto ako. And I swore, if I ever like someone again, I'll do better. Kaya nga ginawa ko to lahat sa'yo. Kahit palpak, kahit komplikado. Tinitigan siya ni Elle. So, what makes you think I won't be your next Bianca? Because you're not her. And I'm not that guy anymore. Matagal ang katahimikan. Tapos, tumayo si Elle. Lumapit sa kanya. One condition. Ano yon? Kung may skeletons ka pa sa closet, ilabas mo na lahat. Ayoko ng surprise. Deal. At kapag may nanira pa sa atin, ako bahala. May legal team ako. Good. Kasi kung may isa pang picture na ipadala sa akin, baka ako na ang mag-ghost sa'yo. Ngumiti si Lance. Understood, Commander. Dismissed, private. At sa wakas, lamambat ang hangin. Hindi pa tapos ang laban. Pero alam ni Elle, this time, may kakampi na siya. Biyernes ng umaga, maganda ang panahon pero hindi maganda ang balita para kay Elle. Habang nakaupo sa desk at nagkakape, biglang dumating si Trixie, dala ang memo na mukhang galing sa langit o impyerno. Hoy Elle, nakita mo na ba to? Tanong ni Trixie, todo ngisi. Kung yan na naman yung wellness program kung saan pinili tayong mag-zumba sa parking lot, no thanks. Hindi, bae. Mas malala, or better, depende sa trip mo. Team building daw. Overnight, sa Tagaytay, with Sir Lance as project head. Wait, what? Napatigil sa paghigop si Elle. Oo girl. Kasama tayo sa Core Innovation Group, kuno. At guess what? Kailangan daw natin mag-present ng bagong project pitch, in pairs. Let me guess. Ang pair ko ay 3 guesses, 0 suspense. It's Mr. CEO/donut supplier/ex-janitor. PUTEK. Wala pang 2 oras, may pamiting na agad si Lance sa conference room. Casual lang ang itsura niya, white shirt, rolled up sleeves, confident na parang hindi siya magdadala ng buong opisina sa bundok. Okay team, panimula niya. We're going to Tagaytay this weekend. Overnight, no laptops, no stress, just you, your ideas, and a whole lot of trust building. Trust building, bulong ni Elle. Trust issues pa lang, ubus na ko. Matapos ang maikling briefing, nilapitan siya ni Lance. Hey, Aniya, parang walang nakaraang ghosting, drama, o plushy scandal. Hey, tipid na sagot ni Elle. So, teammates tayo. Sa project lang yun, di ba? Sa project lang ba talaga? Don't push it, CEO. Copy that, teammate. Dumating ang Sabado. Tagaytay vibes. Malamig ang hangin, mainit ang tsismisan sa loob ng van habang papunta. Si Elle, nakaupo sa dulo ng coaster, may hawak na neck pillow at AirPods, nagpapanggap na tulog. Si Lance, tahimik lang, pero paminsan-minsan sumusulyap. Hindi siya nagsasalita, pero ang kilos niya, parang sinasabi, hoy, tayo na ulit magduo. Pagdating sa resort, may mga team activity agad. Trust fall, human not, find your partner blindfolded. Sa lahat ng game, parang pinag-tripan si Elle at Lance ng universe. Lagi silang pinagtatapat, at ang pinakamatindi, love language charades. At syempre, sila ang na-assign sa physical touch. Okay lang ba to? Tanong ni Lance habang hawak ang kamay ni Elle para sa demo. Okay lang. Basta wag mong pigain. Alam kong may hidden agenda ka. Promise, wala akong plano, this hour.
Sabog ka talaga. Matapos ang mga palaro, binigyan sila ng oras para mag-brainstorm ng project pitch. Napunta sila sa isang open cabana, may view ng Taal Lake. Tahimik sa simula, tapos, si Elle ang unang nagsalita. Alam mo, hindi ko pa rin sure kung bakit ako nandito. Sa team building o sa tabi ko. Both. Same. Huminga si Elle ng malalim. Lance, seryoso to ha. Gusto ko maging clear, gusto kong maging part ng project, ng team, pero ayokong mawalan ng identity sa trabaho dahil lang sa tayo. Gets ko. Ayokong gamitin yung position ko para sirain yung sayo. Gusto kong sabayan ka, hindi pangunahan. Good. Kasi kung mad-apa ako, gusto ko ako yung may kasalanan, hindi ikaw, hindi tayo. Deal. At isa pa, kung may next team building pa, huwag na tayong sumali sa physical touch. Di ako emotionally prepared. Teka, baka gusto mo naman pala secretly. Lance, okay. Words of affirmation next time. Much better. Nagpatuloy ang brainstorming nila habang palalim ang gabi. Minsan nagkakatitigan, minsan nagtatalo, minsan nagtatawanan. Pero sa likod ng lahat ng banter, alam nilang pareho, may project na silang binubuo na hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa isa't isa. Pero habang tumatawa si Elle, hindi niya napansin ang isang babaeng nakaitim na coat na kara-rating lang sa resort. Nakatingin diretso sa kanila, si Bianca, at sa kamay niya, hawak ang resibo ng nakaraan. Wala pa ring kamalay-malay si Elle habang tumatawa sa corny punchline ni Lance tungkol sa AI na na-in-love sa coffee machine. Kung ako yung AI, at ikaw yung kape, baka pumili na lang ako ng overheat kaysa mawalan ka sa system ko, sabi niya, sabay ngiti na parang batang nahuling nanliligaw ng hindi sinasadya. Sabog ka, sagot ni Elle, pero hindi na rin niya mapigil ang ngumiti. Parang okay na lahat. Parang pwede nang mag-restart, pero habang tumatawa sila, habang iniisip ni Elle na, baka ito na nga, may isang presensyang tahimik na papalapit. Oy, Lance, nag-freeze ang mundo. Si Elle, agad na lumingon. Isang babae ang nakatayo sa likuran nila. Morena, slim, classy, elegant, parang kakalabas lang sa Fashion Week pero may dalang bomba. Si Bianca, oh my God. Bulong ni Elle, halos hindi niya namalayang nailapit niya ang kamay kay Lance, parang instinctive. Long time, sambit ni Bianca, ngiting may matalim na dulo. Nag-e-enjoy pala kayo rito. Cute ng theme, ha? Corporate romance, rustic edition. Bianca, tugon ni Lance, mukhang nagulat pero hindi nagpanik. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba obvious? Near-relive ang nakaraan. Sabay halik ng hangin sa pisngi ni Elle. Hi, you must be Elle. Yeah, hi. Hindi alam ni Elle kung aatras, aatake, o magtatago sa ilalim ng mesa. Lakas makatelenovela ng eksena. Bianca ngumiti, pero hindi basta ngiti, yung tipong, I came to play, sweetheart. Actually, dugtong niya, nasa area ako for a speaking engagement. Then guess what? May nag-message sa akin. Random account. Sabi, magandang idea siguro kung bumisita ka sa ex mo habang busy siya sa bagong prospect. Curious ako. So here I am. Napatingin si Elle kay Lance. Sino yung nag-message? Sabay tanong nila. Bianca shrugged. Burner account. Wala akong proof. Pero may instinct ako. Tahimik. Mabigat ang hangin. Parang may storm warning pero walang ulan. Pagkatapos ng ilang segundo, sumingit si Lance. Bianca, I'm sorry. Sa lahat. Sa ghosting. Sa biglaang pagputol. Alam ko, hindi tama. Pero wala akong excuse, maliban sa pagiging immature. Tumango si Bianca. That's true. You were immature. And to be honest, I'm over it. Nakakatawa lang isipin na ikaw, ang dating super guarded, ay ngayon willing magpanggap bilang janitor for love. Wait, you know? Tanong ni Elle. Of course. I know this guy. Once he starts trying, he overdoes it. So when I saw the news,
Cheyocot undercover as utility staff, I knew. Iba yan magdrama, day. Whole production level. Umiling si Elle. Okay, so anong point ng pagpunta mo dito? Closure ba to o open door? Neither, sagot ni Bianca. Gusto ko lang magbigay ng friendly advice. Lumingon siya kay Elle. He's sweet, he's sincere, but he's also messy. Mahilig siya sa grand gestures kasi hindi siya marunong sa simpleng honesty. Kaya kung pipiliin mo siya, tandaan mo, hindi lang yung good guy ang makukuha mo. Kasama yung buo, kahit yung mga parts na masakit hawakan. Walang imik si Elle. Hindi dahil galit siya. Hindi rin dahil insecure. Pero kasi, totoo yung sinabi ni Bianca. At parang biglang naalala niya lahat, yung pag-disguise, yung ghosting story, yung office chismis. Parang kinolekta lahat ng red flags at binalot sa donut box. Umalis si Bianca. Walang away. Walang luha. Pero may iniwang tanong na hindi madaling sagutin. Kinagabihan, nasa porch ng cabin si Elle. Nakatitig sa stars, pero ang utak niya, loop ng mga sinabi ni Bianca. Lance lumabas, may dalang kumot. Giniginaw ka ba? Hindi, sagot niya. Pero baka kailangan ko ng konting init. Sa utak, about Bianca. About everything. Tumabi siya. Tahimik sila pareho. Tapos nagsalita si Elle. Alam mo ba kung anong problema sa fairy tales? Walang chismosa. Hindi. Laging happily ever after agad. Walang sinasabi kung paano nila ginawa yun. Tumango si Lance. Gusto mo ba ng totoong kwento? Yung may halong gulo, stress, at late reply. Gusto ko ng kwento na totoo. Kahit pangit, kahit hindi viral. Then let's start from here. Tahimik ulit. Tapos si Elle, tumingin sa kanya. Pero Lance, one more lie, kahit maliit, baka hindi ko nakayanin. Tiningnan siya ni Lance. Diretso. Walang palusot. Then I'll tell you something now. Something I haven't told anyone. Okay. Shoot. I kept one more identity. Napakunot noo si Elle. What? I used to be a food vlogger on TikTok. May account ako, at Rice Kang Fai. Ako yung guy na nagre-review ng mga lutong ulam ng mga nanay sa palengke. Saglit na katahimikan. Tapos tawa. Malakas. Tumatawa si Elle nang parang mababaliw. Putek ka, ikaw pala yun. Yung ulam review episode 11, kalderetang may puso. Yup, ako yun. At doon, sa gitna ng mga bituin at kalderetang may puso, natawa si Elle. Hindi dahil perfect si Lance. Pero dahil sa wakas, naramdaman niyang totoo. At totoo minsan, hindi kailangan ng fairy tale. Minsan, sapat na ang kaldereta. Bumalik na sa Maynila ang team mula sa Tagaytay. Sa unang tingin, parang walang nagbago, traffic, deadlines, emails na may subject line na, urgent, pero hindi naman talaga urgent. Pero para kay Elle, iba na ang lahat. Nagising siya isang Lunes ng umaga na parang may bagong lens sa mata. Yung tipong kahit sanay na siya sa hustle ng opisina, parang ang bigat ng hangin. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa tanong na bumabagabag sa isip niya, ready ba talaga ako sa relasyon na to? O baka nadala lang ako sa kilig. Pagdating niya sa office, may donut na naman sa mesa. Classic choco butternut, may maliit na note, no pressure, just sweetness. Simple, maikli, pero nagdala ng bigat. Sa loob ng araw, hindi niya agad kinausap si Lance. Nagkita sila sa hallway, saglit lang ang eye contact, parehong ngumiti, pero walang us. Walang kilig. Parang may pagitan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil parehong nag-iingat. Parang parehong nag-a-adjust sa gravity ng realidad. Pagka-uwi, humiga si Elle sa kama, naka-hoodie, may ice cream sa kamay, pero wala sa mood manood ng kahit anong rom-com. Binuksan niya ang chat box nila ni Lance. Ang daming mensaheng hindi pa niya nire-replyan. Lance, 10:43 AM, good morning, teammate. Lance, 1:05 PM, okay lang ba yung client call mo kanina? Lance,
6:11 p.m., dinner ka na ba? Lance, 8 p.m., just checking in. Miss ka na ng Valorfront duo ko. Napangiti siya. Ang kulit nito, naisip niya. Pero ang kulit minsan, hindi sapat. Kailangan ko ng katahimikan. Kinabukasan, nagpa-schedule siya ng leave. Wala siyang plano. Hindi siya pupunta sa beach. Hindi siya mag-only Samgyup. Gusto lang niyang huminga. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang gusto niya. Nagpunta siya sa favorite niyang lugar, isang maliit na coffee shop sa loob ng lumang bookstore. Tahimik, walang music na maingay, walang tao na machika. Perfect para sa isang existential soul-searching moment. Umorder siya ng usual, hot mocha, no sugar, extra foam. Naupo sa sulok, binuksan ang notebook niya. Hindi laptop, notebook talaga. Ballpen, sulat kamay, old school. At sinimulan niyang isulat, bakit ko gusto S.I. Lance, mabait siya, may effort, as in level 100 effort, marunong makinig, matigas ang ulo pero marunong umamin, nakakatawa siya kahit hindi trying hard, totoo siya. Kahit madaming palingon-lingon tumingin siya sa listahan. Sapat na ba to para sabihin mong, sige, ituloy na natin? O kailangan mo pa ng spark? Pero spark lang ba ang hanap niya? O stability na hindi pa bibo, hindi pang Instagram, kundi yung tahimik pero buo? Naputol ang pagmumuni-muni niya nang may dumating na matandang lalaki, mukhang retired professor, na upo sa kabilang mesa. May binuklat itong libro. Pareho silang tahimik, pero parang may koneksyon. After a while, napatingin sa kanya ang matanda. Maganda ba ang sinusulat mo? Tanong nito. Hindi ko pa alam, sagot niya. Sinusubukan ko lang maging honest. Ngumiti ang lalaki. Sa pag-ibig, hindi kailangan ng matinding salita. Kailangan lang ng tamang tanong. Ang tanong mo ba ay, mahal ko ba siya, o safe ba ako sa kanya? Napaisip si Elle. Bakit hindi pareho? Pero hindi na niya tinanong. Kasi sa totoo lang, yung tanong na yun, sapat na para gisingin ang loob niya. Tumayo siya. Kinuha ang kape. Lumabas ng bookstore. Tinext si Lance. Elle, pwede ba tayong mag-usap? In person. Walang donut. Walang plushie. Just us. Lance, nandyan ako sa baba. Napalingon siya. At literal nga, nasa labas ng bookstore si Lance. Nakaupo sa bench, may hawak na libro rin. Akala ko pupunta ka rito, sabi niya. So inunahan na kita. Umupo si Elle sa tabi niya. Tahimik ulit, hangin lang at usok ng kape ang nag-uusap. Gusto kita, panimula ni Elle. Pero takot din ako. Takot saan? Takot na baka ang ganda lang ng kwento natin kasi kakaiba. Kasi dramatic. Kasi masarap sa simula. Pero paano pag wala na yung twist? Paano pag simpleng araw na lang? Ganun talaga. Ang totoong kwento hindi araw-araw may fireworks. Exactly. Pero kung ako ang kasama mo sa araw na walang fireworks, okay lang ba yon? Hindi agad sumagot si Elle. Tumingin siya kay Lance. Sa lalaking minsang naging janitor, streamer, CEO, ghoster, gifter ng plushie, donut dealer, at ngayon, tao lang. Walang disguise, walang eksena. Okay lang, sagot niya. Basta wag mo akong iwan sa eksena ng credits. Gusto ko kasama ka hanggang behind the scenes. Ngumiti si Lance. May sequel pa tayo, di ba? Tumango si Elle. Basta walang spin-off na may ibang babae. At doon, sa gitna ng Maynila, walang fireworks, walang violins, walang confetti, pero may 2 taong sabay na huminga. Totoo. Tahimik. Pero buo. Lunes. Back to work. Pero sa isip ni Elle, parang linggo pa rin, yung tipong ayaw mo pa bumangon, gusto mo lang manatili sa isang tahimik na bangko, may kape sa kamay, at isang lalaking CEO na hindi mo alam kung boyfriend mo na ba o emotional investment lang. Pero dahil may sweldo sa dulo ng buwan, bumangon siya. Pagdating sa opisina, parang lahat ay may radar. Halos lahat ng tingin ay may laman. May mga subtle smirk, may mga tanong sa mata na hindi tinatanong pero ramdam mong gusto nilang itanong.
So, kayo na? Sa pantry, nilapitan siya agad ni Trixie, bitbit ang 2 cup ng kape at isang bag ng chismis. Girl, confirmed na ba to? Sabay pakita ng screenshot galing sa company group chat, isang blurry pic ng 2 nilang silhouette, nakaupo sa bench, magkatabi, magka-shoulder touch, may coffee cup at ngiti. Caption, mukhang may love story IRL si CEO ah. Sinong kumuha niyan? Hidden cam. CIA, tanong ni Elle, shock pero hindi surprised. Wala tayong privacy dito, no? Baka si Bianca, nakaset up pa rin ng mga spy. Stop, don't summon the ghost. Habang naglalakad si Elle pabalik sa workstation niya, binati siya ni Lance sa chat. Lance, CEO boss mode, team meeting. 10 a.m. Big room. May announcement. Announcement, tanong ni Elle kay sarili. Huwag mo sabihing proposal agad. Gago ka talaga. 10 a.m. conference room kompleto ang department. Naka-projector. May note si Lance. Very CEO mode. Wala kahit bahid ng naglaro ng Valorfront kagabi. Tumabi si Elle sa gitna ng upuan, between Trixie at accounting boy na amoy eucalyptus. Okay team, panimula ni Lance. First off, great job sa Q2 performance. Tumataas ang engagement rate, client retention, at most importantly, team synergy. May ilang nagpalakpakan, may ilang ngumiti. Lance continued, dahil dyan, may bagong project tayong ilo-launch. Codename, Heartline. Tahimik, curious faces. Heartline is a cross-platform app na tutulong sa users na i-track ang emotional journey nila araw-araw, like a mood journal, pero mas intelligent, mas interactive. Think AI meets therapy, meets kalad ka rin best friend. Wow, bulong ni Trixie. Ang lalim. Pati emosyon ini-export na natin. Lead dev natin si Drew. Creative strategy, si Elle. Sabay tingin ni lahat kay Elle. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matataranta. Wait, ako, bulong niya kay Trixie. Tumango si Lance. Yes, ikaw. You're the only one I trust to translate complex emotions into something real. At doon na siya natigilan. Yung tingin ng lahat, yung pagkakabanggit ng trust. Parang may humawak ng spotlight at ini-aim sa kanya lang. And then, she panicked. Elle raised her hand. Sorry, quick clarification lang. Alam ko pong creative ako, pero gusto ko lang linawin, wala pong kinalaman yung recent happenings outside the office sa pagkakatalaga sa akin dito, ha? Tahimik ang lahat, tumingin si Lance. Clarify mo pa yan. Kasi po, baka akalain ng iba na may favoritism dahil kami na ni Sir. Bam! Dead silence. Kahit si Trixie na pabitaw sa hawak niyang ballpen. Si Drew na palunok ng hangin. Si accounting boy, nabilaukan sa candy. At si Lance, parang hindi makapaniwala na hard launch ang ginawa ni Elle, live, unrehearsed, walang filter. Elle blinked. Wait lang. Hindi ko sinasadya. Lance stood up, walked forward slowly like a K-drama. Lead at may slow motion pa sa utak ni Elle. So, sabi niya, tama naman ang info. Then he smiled. Yes. We're together. And yes, she earned that position. Not because she's my girlfriend, but because she's better than me at understanding people. Lahat ng tao hindi alam kung papalakpak o mag-chat sa group GC. Si Elle, gusto nang matuno. Pagkatapos ng meeting, habang lahat busy pa rin sa pagproseso ng info overload, lumapit si Elle kay Lance. Lance, yes. Love, bulong niya, sobrang casual. Love ka dyan. Gusto mo bang mag-resign ako para lang mawala tong kahihiyan? Pwede rin naman ako ang mag-resign, sagot niya. Pero kung magre-resign tayo pareho, sino na magdadala ng donut? Tanggina mo, bulong niya, sabay tawa. Love mo na ko diba? Tapos ka na ba mag-cheyo talk? Hindi pa. May isa pa akong announcement. Ano na naman? Lumapit siya sa tenga ni Elle. Mamayang gabi, punta tayo sa bahay ko.
May gusto akong ipakita. Kung proposal yan, sisapakan kita. Kalma lang. Di pa tapos yung app. Hindi pa to happily ever after, pero baka pwede na tayong beta test. At natawa si Elle. Sa pool. Kasi sa dulo ng araw, kahit binuko niya ang sarili niya sa buong opisina, kahit napahiya siya, kahit trending siya sa GC, isang bagay lang ang sigurado, hindi ito love story ng perfect timing. Pero love story pa rin ito. At sa ngayon, sapat na yun. Lunes ng umaga, boardroom, 3 whiteboard, 8 sticky notepad, 4 na lapis na wala ng pambura, at isang L na sobrang antok pero sobrang alert sa loob. Okay team, panimula ni Lance, suot ang paborito niyang light blue polo na parang sinadya para magmukhang approachable CEO. Project Heartline officially starts today. Tumango si Elle, habang hawak ang kape na may extra shot. Heartline. App na kayang i-record, i-track, at i-visualize ang emosyon ng user araw-araw. Hindi lang mood tracker, kundi emotion experience mapper, kasama AI companion na marunong magtanong, makinig, at magbigay ng gentle reminders na hindi ka nag-iisa. Sounds cool, no? Sabi ni Drew, ang lead dev na may pagkawibo pero magaling sa backend. Pero paano natin gagawing totoo to? Elle stood up, tumayo sa harap ng board. Tinuro ang title, Feeling is Data. Data is Power. Heartline will succeed, sabi niya, not because it's cool, but because people are tired of pretending na okay sila. We're going to give them space to be real, kahit walang likes, kahit walang filter. Tahimik ang room. Tapos pumalakpak si Trixie. Ay grabe yun. May gusto na akong i-date sa team na to. Focus ka nga, bulong ni Elle, pero ngumiti rin siya. 2 weeks later sprint #isang office, hating gabi. Si Elle, nakaupo pa rin sa harap ng laptop. Nakaharap sa prototype ng Heartline, may timeline graph na parang heartbeat, may emoji cluster sa kanan, at isang bot icon sa ibaba na ang pangalan ay Felix. Oo, Felix, as in, feelings dagdag Felix. Okay na ba tong tanong na to? Sabi niya habang binabasa ang script ng bot. Kamusta ka ngayon? Gusto mo ba ng tahimik lang, o kwentuhan tayo konti? Tiny pay niya. Tiningnan ulit. Parang, masyadong gentle. O baka kulang sa hugot. Dumating si Lance, may hawak na supot ng fries at isang cup ng iced coffee. Beta testing, tanong niya habang ibinababa ang pagkain. Beta testing ng lahat, kasama na rin ang utak ko. Ang galing mo. Seryoso. Ngayon mo lang